Nasaan na ang mga totoong truck? Ano na itong mga turbocharger? Ano na itong mga hybrid? Ano na itong mga unibody? Totoong truck, dapat V8 or V6 ang makina, walang hybrid o turbocharger kundi diesel lang. Ngayon, 4 na lang ang sasakyang may V6 na makina na walang turbo dahil sa sobrang daming teknolohiya at hindi pagiging maaasahan. Kayang hilahin ang bangka mo papuntang lawa ng maaasahan. Simulan na natin. Maikli ang buhay para sa boring na kotse. Unang truck na dapat bilhin sa taong 2026 ay ang Ram 1500 na may maaasahang V6 Pentastar na makina. Hindi sila perpekto, pero talagang matibay sila at tumatagal. Pinagsama nila ito sa e-torque, kaya may kaunting mild hybrid na teknolohiya ka rin. 305 horsepower na may humigit kumulang. 269 pound-feet ng torque. At syempre, kaya mong hilahin ang bangka, trailer o kargamento mo kahit ano pa yan, magagawa niya ng maaasahan. At bukod pa dyan, ang Ram ay isang full-size na truck, kaya alam mo na, nasa full-size na ladder frame ito. May mga nagsasabi na mas maganda ang Hemi V8 pero hindi iyon available noong nakaraang taon. Babalik na ulit ito ngayon. May Hurricane na 3-liter twin-turbo inline-6 pero lalaktawan ko muna. Hindi pa yan kilala ngayon. Sinong nakakaalam? Pagdating sa pangmatagalang tibay, may naririnig na akong ilang issue sa pagiging maaasahan nito. Sa huli, pareho silang may matibay at subok na ZF. 8-speed automatic transmission, matagal na ring nasa merkado ang Ram truck. May sarili akong 2003 Dodge Ram at maayos pa rin ang takbo nito. Maaari kong patunayan na kahit hindi sila kasing tumpak ng mga Swiss watch, talagang parang matibay na gamit ang mga ito. At gumagana sila. Isa silang truck na pangtrabaho, matibay sila at tatagal talaga ng mahabang panahon at malalayong biyahe. At yan ang kagandahan nito. Kahit bago ang mga Ram truck at may ZF 8-speed automatic, minsan may kaunting alog at magaspang na paglipat ng gear. Maliit lang na programming issue ito. May mga issue rin sa ilang henerasyon nito sa electronics, gaya ng pag-blackout ng screen, nawawalang gauge at ilaw. Dati, may issue ang mga naunang henerasyon sa power module. Ngayon, parang CAN-bus na at centralized na ang electrical system. Pero may kaakibat din itong hamon at electrical na problema sa mga sasakyan. Halos hindi masira ang Pentasa 3.6-liter V6 engine. Katambal pa ang matibay na automatic transmission. Matibay din ang differentials at suspension. Alam ng lahat na medyo maluwag ang harapan ng Rams, pero sa huli, tunay itong truck at makukuha mo ito sa murang halaga. Maraming insentibo. Alam natin na tinaasan ng Ram at Stellantis ang mga presyo, pero alam mo ba, nag-aalok sila ng iba't ibang insentibo sa mga bagong modelo ng Ram. Makakakuha ka ng 26 model na isa sa pinakamaasahang truck ngayon na may tamang suspension at body-on-frame na sistema. May totoong V6 na makina na walang turbo na matibay at tatagal. Ito ang susunod na truck na dapat hanapin. Kung gusto mo ng V6 na walang turbo, kailangan mong isaalang-alang ang 2026 Honda Ridgeline at matagal ko nang pinupuri ang mga truck na ito. Ang Ridgeline ay wala sa tamang ladder frame. Gayunpaman, ang natitirang bahagi ng sasakyan ay matibay, matatag at matigas at umaandar ito na parang truck. Ang drawback lang ay ang 3.5-liter V6 24-valve engine na may single overhead, cam, iTech-Tech at variable cylinder management na alam na natin ang naging resulta. Sa Chevy 5.3, madalas masira ang lifters at rockers. Hindi masyado apektado ang Honda, pero laging napag-uusapan ang cylinder deactivation na hindi ko gusto. Bukod doon, walang turbo ang sasakyang ito. At ito ay pinagsama sa isang napakagandang 9-speed automatic transmission na sa kabuuan ay napakamaasahan. Direct injected ang mga makinang ito na may 280 horsepower at 261 pound-feet torque. Maganda ang disenyo, maayos ang pagkakabit at pagkakatapos ng mga body panel sa labas. Maganda ang mga ilaw at kaya pa nilang humili. May kasama na silang hitch receiver at talagang napakagandang sasakyan ang mga ito. Practical ang mga ito, pero mas functional. Hindi mo kayang maghakot ng 4x8 na plywood o magkarga ng daan-daan nito. Kayang dalhin ang halos lahat ng proyekto mo sa bakuran pa uwi. Direct injected ang mga ito at ang 11.5 na static compression ratio ay senyales ng mataas na performance. Kaya malamang kailangan mo ng premium na gasolina. Sa kabila nito, nagkaroon ng ilang mga issue sa daan. At hindi ito tungkol sa shift-by-wire na stereo-mounted paddle shifters. At hindi rin ito tungkol sa Intelligent Variable Torque Management System, ang IVT-M4. Matibay ang mga transmission dahil may heavy-duty automatic transmission cooler na kayang tumagal sa mabibigat na paghatak o pagbubuhat.
Nagkaroon ng recall, isang NHTSA recall, para sa 2017 hanggang 2019. Humigit kumulang 1.4 milyong Ridgeline ng mas lumang henerasyon na gawa ng Honda at tumpak na nagsasagawa ng mga investigasyon kaugnay ng mga problema sa rod bearing ng ilan sa mga makinang ito. Kung may problema at may sira, mapapansin mong may kumakatok, hindi pantay o maayos ang takbo, maaaring umusok, tumirik o mag-seize ang makina. Pinakamasamang senaryo lang iyan, pero kadalasan, kaunti lang ang apektadong sasakyan. Kaya i-check mo lang ang VIN mo at ayos na. May recall din na may kinalaman sa mga Ridgeline hanggang at kasama ang 2023. Ayon sa ulat, tungkol ito sa auto shut-off system, kung saan kapag huminto ka sa traffic light, titigil ang sasakyan. Pero kapag aalis ka na, hindi na ito magre-restart. Kailangan itong i-recycle o i-restart para gumana. May investigasyon na raw, pero wala pang balita. Para ito sa modelong 2026. Ngayon, nagbabasa ako sa Reddit at forums. May mga palatandaan na ang ilan sa mga mas lumang Ridgeline ay nagkaroon ng problema sa automatic transmission, lalo na sa 6 na bilis at 9 na bilis na mga automatic na sumunod. Ang ilan sa kanila ay nakakaranas ng pag-alon o pag-aatubili, hindi agad tumutugon at medyo nakakainis, pero hindi naman talaga malala. Mga malalang pagkasira, mas tungkol sa issue sa pagmamaneho. Sa ngayon, wala pang balita tungkol sa 26 na modelo. Kaya kung gusto mo ng sasakyan na gawa ng Honda, alam mong maaasahan ito. Maaasahan ang J-Series na makina. Siguraduhin mo lang na hindi ito galing sa batch na may problema. Sa totoo lang, maayos ang transmission, makina at chassis nito at hindi madaling kalawangin. Maganda ang pagkakagawa nila, maayos ang pagkakabuo at sa totoo lang, may kasamang mga electronic na teknolohiya. Hindi sobra pero sapat para mapanatili kang ligtas. Isa talaga ito sa mga hiyas na bihira mo nang makita ngayon. Dahil sa ingay, usok at panlilin lang ng mga turbo at hybrid na sasakyan, puro balita na lang tungkol sa paulit-ulit na recall. Patuloy na gumagawa ang Honda ng maaasahang sasakyan. Salamat sa mga bagong miyembrong sumusuporta sa channel. Kung gusto mo ng sariling emoji, prioridad sa tanong at preview ng bagong video o gusto mo lang suportahan ang channel, pindutin ang link sa ibaba. Salamat sa inyong lahat. Isa pang truck na dapat isaalang-alang. Mayroon itong 3.8 liter na naturally aspirated V6, isa sa pinakamalaki sa grupo, walang turbo at may torque converter automatic transmission. Ang Nissan sa totoo lang ay nahihirapan pagdating sa mga issue ng tibay sa kanilang variable compression na mga makina. At ang ilan sa kanilang mas maliliit na Rogue at ilan sa kanilang mas maliliit na SUV, gumagamit sila ng continuously variable transmission at ilan sa kanilang mas maliliit na SUV. Hindi kabilang dito ang Nissan Frontier, isang highly recommended na V6 pickup truck na may old school na estilo. Naka-ladder suspension ito, malinaw na pangtrabaho lang. Ang Frontier ay may 300 at 10 horsepower at 281 pound-feet torque. May direct fuel injection, dual overhead cam at 24 na valves din ito, kaya gusto nitong mag-rev ng kaunti. Masigla itong makina at ramdam mo ang lakas na sinasabi ng 300 horsepower. Kahit paano, may kasama itong 9-speed automatic transmission torque converter. Sino ba ang gusto ng CVTs? Alam mo, wala niyan dito. Walang kalokohang ganyan. Pero, sa totoo lang, pwede kang pumili ng 2-wheel drive o 4-wheel drive na may 2-level transfer case na nagbibigay sa iyo ng flexibility para sa high at low range. May kaibigan akong nagtatrabaho sa lokal na Nissan dealership at nabanggit niyang may ilang karaniwang issue, kabilang ang labis na konsumo ng langis sa ilang sasakyan. Direct injected ito kaya kailangan ng dagdag maintenance dahil sa carbon build-up. Nagkaproblema rin minsan sa EGR valve, kadalasang nababara ito o pati catalytic converter na nagdudulot ng issue at nagpapailaw ng check engine light. Sa kabuuan, ang Nissan Frontier ay isang matibay na makina, pero ganun talaga. Hindi ito perpekto at tulad ng iba, may mga piyesang nasisira sa katagalan. Ang timing chain ay naririnig sa halos lahat ng brand gaya ng BMW, Audi, Volkswagen at ilang Ford. Timing chain pa rin kahit anong brand. Minsan kapag malamig ang makina, may maririnig kang kalampag na parang hinihila ang kadena, pero minsan konti lang ang sira ng timing chain. Minsan ang luwag ang sanhi ng ingay at problema sa pagpapatakbo ng sasakyan, kaya nagkakaroon din ng konting cradle shock. At tulad ng maraming gumagawa ng sasakyan na gumagamit ng 9 at 10-speed automatic transmission, ang focus ay ekonomiya. Palaging nasa tamang gear para mapataas ang tipid sa gasolina at pinakamagandang performance. May mga reklamo tungkol sa transmission, hindi dahil agad nasisira, kundi dahil sa problema sa pagpapatakbo kapag mababa ang RPM at mabagal ang takbo. May pag-aalangan
Parang pagtutol mag-upshift at hindi agad sumusunod sa gusto mo. Pero hindi ito sira o problema. At karamihan sa mga kasong iyon ay naayos na sa pamamagitan ng pagre-reprogram ng TCU o kaya naman sa ECU. Karaniwan, kaya ng Electronic o Transmission Control Module ayusin ang karamihan ng isyong ito, kaya hindi ito malaking problema. May pinsan din ako, di ko sure kung reklamador siya. Mayroon siyang 2024 na modelo ng sasakyan at nagrereklamo siya sa ingay at kaluskos sa chassis. Minsan kapag dumadaan siya sa sobrang lubak na kalsada, nagkakaroon siya ng kakaibang aberya. Alam mo na, minsan o 2 beses na wala ang display ng screen, nagkaroon din siya ng ilang issue sa window regulators, kaya may ilan siyang naranasang electronic na problema. Sa kabuuan, mahal niya ang truck dahil matibay, nagagawa lahat ng gusto niya at gusto niya ang V6. Sa paligid, wala namang ibang pagpipilian kundi yung nasa listahan natin. May recall ngayon dahil sa depektibong door weld striker. Bisitahin ang NHTSA at hanapin ang code na 26V023. Maaaring may sira o di maayos na welds na pwedeng magdulot ng problema at bumigay habang nagmamaneho. Pwedeng bumukas ang pinto o, sa malas, kapag nadaanan mo ang matinding lubak, sapat na yon para matanggal ito. Gagawin nila yon, aayusin nila yon ng libre. Oo, hindi man tungkol sa transmisyon o makina, pero usaping kaligtasan ito. Sino bang gustong lumipad ang pinto nila? Sa dagdag na investigasyon, nadiskubreng may mas marami pang issue sa DRLs at auto start-stop systems. At syempre, yung kakaibang electrical na problema na kumikindat o namamatay ang ilaw ay naging issue rin. Kailangan mong ikumpara sa kompetisyon at isipin ang iba pang opsyon. Ano ang pipiliin mong problema? Regulator na paminsan-minsan may issue. Mas gusto mo ba yung V8 engine ng GM na madaling masira ang rod bearings at inaabot ng 6 na buwan bago mapalitan ang makina? Pumili ka ng problema. May isa pa. Karaniwan, hindi ko talaga irerekomenda ang brand na ito dahil sa kabuuan, medyo alanganin at hindi masyadong maasahan ang brand na ito sa personal kong opinyon. Nagka-problema ang Stellantis sa reliability. Pero hindi naman malala ang issue ng V6 3.6-liter Pentastar engine na makikita sa Jeep. Ang Gladiator para sa 2026 ay isa pang magandang opsyon. Wala dito yung unibody na kalokohan, walang turbo, walang hybrid na gulo, simpleng maliit na pickup truck lang na nasa ladder frame. Kahit maliit, malakas ito. May 7,700 pounds tow rating at 1,700 at 20 pounds payload. Punuin mo ang likod hanggang bumalik ang mga baka at tuloy pa rin ang takbo. Ang Pentastar ay may 200 at 85 horsepower at 200 at 60 pound-feet ng torque. Maganda talaga. Ito rin ang makinang gamit sa base trim ng Jeep. Hindi eksaktong pareho ang 2 pinto at 4 na pinto. Wala itong mild hybrid na gaya ng Ram, pero halos pareho lang ang kaya. Sa 2026 tinanggal na ang manual at gustong-gusto pa naman namin iyon. Baka bumili ako ng 2024 o 2025, pero kung gusto mo ng automatic, bagay sa'yo ang 2026. Alam mo ba ang ZF8 Speed Auto? Oo, yan ang matibay na transmission na ginagamit sa Jag F-Type, BMW Series, Alfa Romeo at marami pang ibang sasakyan. Maaasahan ito, alam ang driving style mo, matibay, pwedeng i-reprogram, at perpekto na sa kasalukuyang kondisyon. Kung bibili ka ng manual, madalas nagkakaproblema sa pressure plate at clutch, kaya ito ay paulit-ulit na issue sa maraming manual na Jeep. Kung ayaw mo ng ganitong problema, mas okay piliin ang ZF8 Speed. Sa kabuuan, matibay ito. May ilang tao na nagreklamo tungkol sa matitigas na paglipat ng gear na medyo magaspang at may mga pagkakataon na kailangang palitan ang valve body. Sa kabuuan, napakatibay ng unit na ito. Kailangan ko lang ipaalam sa iyo na hindi ito perpekto. Walang perpekto ngayon. Kung babalik ka sa 2021 model na PCM, nagka-issue noon na kailangang palitan o i-reprogram, pero karamihan ay tapos na, lalo na sa mga naunang Gladiator at Wrangler. Nagkaroon ng ilang problema ang JT tulad ng pag-blackout ng screen, nagkakaproblema sa ilaw, power windows, at power mirrors. Ilan yan sa mga naging problema noon. Muli, mas marami kang kailangang harapin na issue, lalo na sa electrical system na iniisip mo kapag bumibili ka ng alinman sa mga produkto ng Stellantis. Mula Jeep hanggang Ram, parang pare-pareho lang ang nagiging problema nila. Pare-pareho lang ang karamihan ng teknolohiya. Kung naghahanap ka ng truck ngayong taon at sawa ka na sa mga recall at sumasabog na V8 engine, pati na rin sa Toyota V6 Turbo. Basura ang V35. Para sa akin, ito ang 4 na truck na sulit subukan. Sa mga ito, tingnan mo na lang at tiyak magugustuhan mo. Sana ay makita ko kayo sa lalong madaling panahon. Hanggang sa muli, paalam.